Sige na, tumulo ka na doon. Kung kapalit-palit ka. Hello mga ka-bless! For today's video, gagawan ko na naman ang babaeng ito. Magpapa-new set siya, pero tignan nyo, parang wala pang nababawa sa kanya. Hindi ko alam kung anong trip ng babaeng ito. Nanghihinayang ako dito sa tatanggalin ko kasi kung titignan ko, parang wala pang nababawas. Wala naman tayong magagawa kasi yun ang trip niya. Maglalagay na ako dito ng glue remover. Ang gamit ko dito ay yung sa jelly. Every time na maglalagay ako dito ng glue remover, doon lang ako sa parteng may adhesive glue or doon sa may glue. Yun lang naman kasi yung kailangan natin durugin kung saan yung may part na may adhesive glue or yung glue. And ibababad ko lang siya ng 5 to 10 minutes. After 10 minutes, ayan, tatanggalin ko na siya and ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung glue remover ng Jeline. Alam kong ganitong quality ng glue remover ang hinahanap mo. Tingnan nyo, isang hatak pa lang, damay lahat. Wala kang makikita na natural lashes na masasama dyan. And hindi siya mahapdi sa mata as long na wag nyo pong hahayaan na pumasok sa loob yung product sa loob ng mata ng kliyente. Kasi super hapdi talaga nun kahit naman sino. Meron na kasi ako nagamit na glue remover na kahit ilalagay mo pa lang siya, kahit hindi naman pumasok sa loob ng mata ng kliyente, ay mahapdi. Yun yung tipong makati sa ilong, masakit sa ilong yung amoy. Isa pa sa mga nagustuhan ko dito sa glue remover ng Jeline kasi napakabilis lang din niya mandurog ng glue. Hindi ka pahihirapan yan mga ka-bless. Kaya ako mga ka-bless, hindi ako nagpapaubos ng glue remover ng Jeline kasi ako lang naman din ang mahihirapan kapag naubusan ako. After nga ng eyelash removal, mag-lash back na tayo dito. Syempre, gagamitin natin dito na lash shampoo ay yung sa every time na ginagamit ko tong lash shampoo ng Jeline ay sinishake ko siya ng maigi para maiwasan ko rin na tumulo siya. At dahil galing ako sa eyelash removal, 2 beses ko siyang nilalash back para talagang malinis, matanggal lahat ng residue. And kapag babanlawan ko naman siya, ay banlaw na banlaw talaga. Hanggat may nakikita kong bula or foam niya, ay babanlawan ko talaga siya. At yung gamit ko rito pang banlaw ay tubig lang, distilled water. And after, magpe-prep na ako dito ng tape, gel patch, and another tape ulit para ma-secure talaga na hindi lalabas yung mga bottom lashes. At syempre, hindi mawala ang ating perfect primer bago tayo maglagay ng eyelash extension kasi kailangan din natin to para matanggal natin yung mga extra oil and extra dirt. And ibabrush ko lang siya habang nakatutok sa aking mini pan, hayaan ko lang siya hanggang sa matuyo. And dito na ako sa part ng mapping. So, ipapagawa kasi ni client ay open eye. 15mm yung pinakamahaba niya and yung pinakamaiksi ay 10mm. Isa to sa mga pinakanahihirapan yung mga baguhan nating lash artist dyan kung paano magmamapping, kung paano makukuha yung tamang size na ilalagay natin sa ating mga kliyente. So, kasi ako, lagi ko sinasabi sa mga student ko, kapag ako naglalagay ng size, ay palagi ko dinedepende. Lagi ako nakadepende sa haba ng pilikmata ng kliyente ko. So, for example, hahanapin ko yung pinakamahabang pilikmata ng kliyente ko. For example, size 13 yung pinakamahaba niya. Sabihin ko sa kliyente ko na size 13 yung pinakamahaba ng natural lashes niya. Tsaka ko siya tatanungin kung ano yung lalagay natin size, kung hahabaan ba natin ng konti or ipapantay lang doon sa pinakamahaba niya. Pag sinabi ni client na habaan ng konti, so dahil size 13 yung pinakamahaba niya, size 14 yung pinakamahabang ilalagay natin. Pero kapag si client naman ay gusto lang niya ipapantay lang, size 13 yung ilagay natin na pinakamahaba. And kung meron man nakapanood ng video ito, nakapwa ko lash artist, wag na wag kayong maglalagay ng mahabang size sa pinaka-inner part. Sa outer, okay lang naman na maglagay tayo ng mahaba at or maiksi. Wag lang talaga sa inner part ang mahaba. At ayun na nga mga kabes, tapos na tayo sa ating client and ito na nga yung outcome ng gawa natin. So, ang ginawa ko sa client open eye wet lash. 15mm ang pinakamahaba niya at ang pinakamaiksi ay 10mm. Kaya ikaw, kung gusto mo ng ganitong outcome, message ka lang sa amin. So, ayun lang mga kabless. Thank you for watching. Bye! Mwah!